Kumusta, Team Doramita? Handa na ba kayo para sa panibagong kamanghamanghang buod? Kung oo, nasa tamang lugar ka? Maligayang pagdating sa mes resumen? Simulan na natin agad. Babala sa spoilers. Nagsisimula ang serye kay Yeonhee, isang ordinaryong babae na may maliit na kapintasan. Sa tuwing nakikipag-usap siya sa mga gwapong lalaki, namumula siya ng sobra. Naiintindihan ko ng husto ang kapintasang iyan. At sa unang eksena nga, makikita natin kung paanong, dahil sa kanyang pagkamahiyain, tumatakbo palabas ang pangunahing tauhan mula sa isang tindahan matapos siyang mamulang kausap ang tindero. Gayon din, habang pauwi siya, napansin niya ang 4 na lalaking naglalakad sa likuran niya at dahil sa kaba, nauwi siya sa pagkatisod at pagbagsak sa lupa. Lumapit ang mga lalaki para kausapin siya, ngunit mabilis siyang tumakbo palayo nang walang sinasabi kahit isang salita man. Pagdating niya sa bahay, lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na lalaki at ikinuwento na may 4 na medyo gwapong lalaking kakalipat lang sa bahay sa katabi nila, kaya muli siyang namula at nagsimula silang magbiruan sa isa't isa. Nang gabing iyon, napanaginipan niya na baliw sa kanya ang mga lalaki. Gayunman, kinaumagahan ay ginising siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng paghampas para bumangon siya sa kama at mag-almusal. Habang nag-aalmusal sila, muli na namang inaasar siya ng kanyang kapatid na lalaki hanggang sa bigyan siya ng kanyang ina ng kopya ng susi ng kanilang bahay upang pumunta siya roon, magpakilala at ibigay iyon sa kanilang mga bagong kapitbahay. Kinakabahan sa utos, nag-ensayo siya sa kwarto at sumubok ng iba't ibang damit bago umalis. Gayunman, nang sa wakas ay kumatok siya sa pinto. Napagtanto niyang mga karaniwang lalaki lang sila. Kaya bigo siyang umuwi sa sarili niyang bahay at doon nagsimulang maalala ang lalaking nagustuhan niya noong instituto at ang nabigo niyang pagtatapat ng pag-ibig dahil sa nerbiyos. Pagkaraan, nagsimula siyang manood sa telebisyon ng isang palabas ng paborito niyang grupong pangmusika na pinangalanang EXO. Pagkatapos, nagtaka ang kanyang kapatid na lalaki na pinagmamasdan ng mga bagong kapitbahay mula sa bintana kung bakit itinuturing ni Yeonhee na pangit ang mga kabataang pinapanood niya. Kaya naman, matapos siyang asarin muli, nagsimula silang mag-away. Sa sandaling iyon, dumating ang kanilang ina at pinilit ang kanyang anak na dalhan ang mga kapitbahay ng ilang matatamis bilang regalong pangmaligayang pagdating. Mrs., tigilan niyo na ang sobrang pagpupumilit. Si Yeonhee, na naniniwalang ang mga bagong kapitbahay ay iyong mismong mga kabataang pinagbigyan niya ng susi kanina, ay pumunta ng walang ganang-ganang sa bahay ng kanyang mga kapitbahay at nang makitang walang tao sa loob, nagsimula siyang kumain ng ilan sa mga matatamis at uminom pa ng kaunting tubig mula sa kanilang frigidaire. Sa sandaling iyon, nagulat siya nang abutan siya ng 4 na kabataan at siya, dahil natigilan sa kaba, ay naibuga ang lahat ng tubig sa isa sa kanila na ang pangalan ay Chan. Agad pagkatapos nito, ipinakita ang isang eksena ng nakaraang araw kung saan ang 4 na kabataan na lumalabas na ang sikat na grupong pangmusika na EXO ay pumasok at ginalugad ang bago nilang bahay na nilipatan nila upang doon tumira at sabay-sabay na ipagdiwang ang mga pista. Pagbalik sa kasalukuyan, manghang minamasdan ni Chan kasama ang kanyang mga kaibigan kung paano tumakbo palayo si Yeonhee nang hindi man lang nagsasalita matapos ang nangyari at nang makarating siya sa kanilang bahay ay nagsimula siyang maghanap ng hindi makapaniwala ng mga litrato ng EXO sa kanyang telepono upang matiyak na ang 4 na kabataang nakita niya ay sila nga. Dahil dito, tinawagan niya sa telepono ang kanyang kaibigan at masiglang ikinuwento na ang mga miyembro ng EXO ang kanyang mga bagong kapitbahay. Ngunit hindi siya nito pinaniwalaan at pumunta ito sa kanilang bahay upang tiyakin iyon. Pagdating doon, nagsimula silang manmana ng mga kabataan mula sa bintana ni Yeonhee. Gayunman, sa sandaling iyon ay pumasok ang ina ng pangunahing tauhan at sinabihan ng kaibigan ng kanyang anak na kailangan na nitong umalis dahil gabi na. Samantala, ang mga miyembro ng EXO ay nagsasagawa ng video call kasama ang isang kaibigan na pinangalanang Kai. Nang bigla nilang mapansing pinagmamasdan sila ni Yeonhee gamit ang isang pares ng prismatiko o binocular mula sa kanyang kwarto na naging sanhi ng kanyang pangamba, kaya mabilis siyang nagtago. Kinabukasan, ginising ng ina ni Yeonhee ang kanyang anak at hinikayat siyang pumunta mamaya sa kanyang opisina
kung saan pagdating niya ay pinilit siya nitong magtrabaho sa paglilinis ng bahay ng kanilang mga bagong kapitbahay. Nang ikwento niya iyon sa kanyang kaibigan, kinumbinsi siya nito na isa itong napakagandang pagkakataon para mapalapit sa mga miyembro ng XO at pinayuhan siyang magdala ng mga produktong may kaugnayan sa grupo upang mapansin nilang fan nila siya. Pagkaraan, si Sehun, isa sa mga miyembro ng grupo, ay nakasalubong sa kapitbahayan ang kapatid na lalaki ni Yeonhee at tinanong siya kung saan siya makakahanap ng isang kapihan. Gayunman, inalok siya ng kapatid ng pangunahing tauhan ng isang artesanal na kape na siya mismo ang gumawa at matapos niya iyong inumin at makipagkwentuhan sandali sa kanya, nabuo ang isang magandang pagkakaibigan sa pagitan nila. Pumunta si Yeonhee sa bahay ng kanyang mga kapitbahay para maglinis at habang nagtatrabaho ay nag-selfie siya para ipagmalaki sa social media na nasa bahay siya ng XO. Ilang sandali pagkatapos noon upang mangusisa sa pribadong buhay ng mga kabataan, nagpasya siyang linisin ang isang kwartong tahasang ipinagbawal ng kanyang ina na pasukin niya. Habang ginagawa yon, may nakita siyang ipis at sa sobrang takot, nabangga ang ilang gamit at tumalon sa kama. Sa sandaling iyon, sa kasamaang palad ay pumasok si Chan sa kwarto at nang makita ang kalat na ginawa niya ay pinagalitan siya nito. Kaya iniwan niya ang lugar at nagtungo sa hardin ng bahay na may napakalaking lungkot. Doon, lumapit sa kanya si D.O., isa pang miyembro ng grupo, upang aliwin siya sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ni Chan na nagsimulang alalahanin ng sandaling naputol pagkatapos ng isang pagtatanghal. Ang kwintas na kadena na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo noong bata pa siya bilang agimat ng suwerte. Mula sa sandaling iyon, namatay ito at isa sa mga miyembro ng grupo na pinangalan ng Suho ay napilitang iwan ng XO dahil sa isang pinsala. Pagkatapos noon, sa parehong eksena ay ipinakita kung paano ang tunay na dahilan ng paglipat ay dahil ang bahay ay pag-aari ng kanyang lolo na tiniyak sa kanya nang ibigay nito ang kadena na mayroon itong isa pang katulad na nakatago sa kanyang bahay. Kaya nagpasya ang 4 na kabataan na lumipat doon upang hanapin ito at sa gayon ay mabawi ang kanilang magandang kapalaran. Pagsapit ng gabi, napansin ni Yeonhee na naiwan niya ang kanyang teleponong mobile sa bahay ng grupo na ginamit naman ni Chan upang magpadala ng ilang mensahe sa kaibigan ng pangunahing tauhan na maya-maya pa ay pumunta sa bahay nito. Mula sa bintana ay hinintay nilang umalis ang mga kabataan upang makapasok at mabawi ang kanyang telepono. Ngunit nang gawin niya yon, lumabas si Chan mula sa banyo at natuklasan si Yeonhee sa kanyang kwarto na naging dahilan upang mamula siya ng husto hanggang sa gustuhin niyang tumakas na naman. Gayunman, bago pa man niya magawa iyon, hinawakan siya nito sa braso at tinanong kung naaalala ba niya siya, na sinagot naman niya na nagtataka sa tanong na alam niyang isa siya sa mga mang-aawit ng grupong XO. Sa madaling salita, kalaunan, nagising si Yeonhee na may sakit isang umaga at ilang araw siyang hindi nakapunta sa bahay ng kanyang mga kapitbahay upang maglinis, kaya nagsimula silang mag-alala para sa kanya. Kaya binisita ni Sehun ang kanyang kapatid na lalaki upang kumustahin siya. Pagkaraan, nagpa siya ang mga lalaki na padalhan siya ng isang inumin sa pamamagitan ng kanyang kapatid na lalaki at nang makita niya iyon, muli siyang nagkalakas at sa wakas ay bumalik sa trabaho. Doon, lumapit sa kanya si Chan upang makipag-usap, ngunit nainis siya dahil hindi man lang nito alam kung ano ang kanyang pangalan, kaya pagkatapos noon ay sinulatan siya nito ng isang mensahe sa telepono upang magtakda ng isang panayam sa kanya at mas makilala siya ng mga lalaki. Ang mensaheng iyon ay nagdulot ng kaba kay Yeonhee na matapos humingi ng payo sa kanyang kapatid na lalaki ay pumunta sa panayam na may suot na helmet sa ulo na dinala niya bilang agimat ng suwerte upang mas makadama ng kapanatagan. Doon, sa kabila ng tawanan ng ilan sa mga lalaki, nagawa niyang magpakilala ng maayos at walang kaba. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad siya pa uwi, nakasalubong ni Yeonhee ang kanyang minamahal noong nasa instituto pa siya na nagsimula ring magpakita ng interes sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga miyembro ng XO at sa pag-aakalang iniistorbo siya nito, tinakot nila ito hanggang sa mapatakbo nila ito palayo. Pagkaraan, binisita ni Sehun ang kapatid na lalaki ni Yeonhee upang ikwento sa kanya ang nangyari at ipinaliwanag naman nito na iyon ang lalaking gusto niya nung nasa instituto.
Dahil sa selos, ininsulto siya ni Chan at pinilit itong pumunta sa bahay niya para maglinis ng mas maaga. Doon, nagsimula itong bigyan siya ng mas maraming trabaho kaysa nararapat. At nang makauwi si Yeonhee ay nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol sa lalaking mula sa instituto. Ang kanyang kapatid na lalaki, na kalahati lamang ng usapan ang narinig, ay tiniyak kay Sehun na may gusto ang kanyang kapatid na babae sa isa sa kanila. Kaya matapos nitong sabihin iyon sa iba, natuwa ang apat at nagsimulang magtalakayan kung sino kaya ang mapalad. Dumating si Kai para bumisita at sumama ang mga lalaki para mag-photoshoot silang lahat. Pagkatapos, ipinaalam ng mga lalaki kay Yeonhee na pumunta siya sa studio upang kunin ang mga litrato, ngunit naroon pa rin ang grupo at habang nagre-record sila, sinamantala ni Kai ang pagkakataong lumapit sa kanya na naging sanhi ng pagsiselos ni Chan na hindi tumigil sa pagmamasid sa kanila sa buong sesyon. Maya-maya, nang gabi na, napanaginipan ni Chan ang kanyang lolo na nagpakita sa tabi niya at hinihikayat siyang hanapin ang isa pang kadena at kinaumagahan ay nakita niya kung paanong muling lumalapit si Kai kay Yeonhee. Dahil inis sa sitwasyon, nanghina si Chan at ginugol ang buong araw na nagpapahinga sa kanyang kama. Napansin ni Yeonhee na masama ang pakiramdam nito kaya pumunta siya sa kwarto nito upang alagaan siya. Gayunman, si Dio, na may nararamdaman din para sa kanya, ay sinikap na ilayo siya sa kanyang kasamahan. Naku, napakagulong harem naman ito. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagpaalam si Kai kay Yeonhee at tiniyak kay Chan na dahil alam niyang kapwa may interes sa kanya ito at si Dio, aalis siya upang hindi maging sagabal sa kanila. Napakaginoo. Kinabukasan ng umaga, hindi sinasadyang nasaktan ni Dio si Yeonhee at habang ginagamot niya ito, ay tinanong niya kung sino ang lalaking gusto niya. Gayunman, natigilan ang pangunahing tauhan at umalis nang hindi nagbibigay ng anumang sagot. Samantala, tinitingnan ni Chan nang may pananabik ang isang litrato ng kanyang lolo at nagsimula siyang alalahanin ang mga sandali ng kanyang kabataan. Sa eksenang iyon ay ipinakita kung paanong si Yeonhee ang dati niyang matalik na kaibigan noong pareho pa silang mga bata. Tinisikap niyang tanggapin nang may matinding pagkadismaya na hindi pa man lang siya nakikilala ni Yeonhee. Kinabukasan, pinagalitan ni Chan si Yeonhee dahil hindi ito naglilinis ng maayos at sinamantala niya ang sitwasyon upang sabihin dito na mula pagkabata ay may allergy siya sa alikabok upang subukang gisingin ang alaala nito. Ayunman, hindi pa rin siya natauhan at sumagot na susubukan niyang maglinis ng mas mabuti. Maging direkta ka, lalaki. Maya-maya pa, lumapit si Yeonhee sa isa sa mga kwarto at nadatnan niya roon si Chan na, matapos silang magtalo sandali, ay nagpasiyang umupo sa tabi niya upang magkwentuhan tungkol sa bahay at subukang muli nagisingin ang kanyang alaala. Gayunman, nang mapagtanto niyang hindi rin niya naaalala ang kanyang lolo, direkta niyang inamin ang totoo. Si Yeonhee, na lubos na hindi makapaniwala, sa una ay hindi naniwala sa sinasabi nito, ngunit makalipas ang ilang sandali ay naalala rin niya siya sa wakas at nakatulog silang dalawa roon nang hindi nagpapaalam kanino man. Kaya naman kinabukasan ay lumabas ang kapatid na lalaki ni Yeonhee upang hanapin sila sa kalye, samantalang naghinala si Dio na maaring magkasama ngang tumakas sina Chan at Yeonhee. Sa kwarto, biglang pumutok ang ilaw na nagbibigay liwanag sa kanila at nakita ni Chan, dahil sa refleksyon, ang kadena ng kanyang lolo na nakasabit sa leeg ni Yeonhee. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan sila ng kapatid ni Yeonhee at pinagalitan ang dalaga ng ina. Makalipas ang ilang sandali, ikinuwento ni Yeonhee kay Dio ang lahat. Nakaibigan niya noong bata pa si Chan, kaya nagselos ito at saka siya nakipag-video call sa binata mula sa paaralan niya. Gayunman, biglang dumating si Chan at matapos agawin ang kanyang telepono, binalaan niya ang lalaki na huwag na itong makipag-usap pa sa kanya at tinyak pa niyang si Yeonhee ay nasa bahay ng kanyang nobyo. Napakaposisibo at napakatoksiko! Huwag kayong maging ganyan, mga doramita! At gaya ng nararapat, si Yeonhee na naiinis ay humingi ng paliwanag kay Chan na tiniyak naman sa kanya na siya ang unang pag-ibig nito at hindi ang lalaking iyon mula sa instituto. Maya-maya pa, nakatanggap ang mga lalaki ng abiso mula sa doktor na nagkukumpirmang tuluyan ng gumaling si Suho
Kaya naman, matapos nila itong puntahan upang dalawin, tiniyak nito sa kanila na nagsasanay na siya upang muling makapagtanghal kasama nila. Pagkalipas ng ilang araw, nasa isang parke si Yeonhee at naghihintay kay Chan upang magkita sila, ngunit hindi ito dumating sa kanilang usapan dahil kasama nito ang ilang kaibigan. Sa sandaling iyon, dumating si D.O. at hinikayat siyang bumalik na sa bahay kasama niya upang hindi siya mapag-isa. Gayunman, nagpumilit si Yeonhee na hintayin siya at napagtanto niya na wala siyang pag-asa sa kanya, kaya nagpasya siyang manatili na lamang na kaibigan at ipaalam kay Chan na naghihintay siya rito. Buti na lang at napaka-resonable niya. Kinabukasan, habang nililinis niya ang silid, sinabi ni Chan kay Yeonhee na aalis na sila sa bahay. Kinabukasan, iniwan niya ang sulat, babalik siya at inutusan si Yeonhee na ingatan ang kwintas sa leeg ni Chan. Pagkalipas ng 6 na buwan, naglabas ng bagong kanta ang EXO habang si Yeonhee ay dismayadong naghihintay ng balita mula kay Chan na hindi pa rin siya kinokontak. Pagkatapos, nag-message ang kanyang ina para pakiusapang tanggapin ang kanilang mga bagong kapitbahay. Kaya pumunta siya roon gaya nung huli at sinimulang kainin ng mga matatamis na pampasaya dahil wala pa ring dumarating sa kanila. Nang akma na siyang uminom ng tubig, lumingon siya at natuklasang bumalik na ang mga lalaki ng EXO upang manatili roon kasama ang 2 pang binata na siyang nagdulot ng labis na saya sa pangunahing tauhan. At dito nagtatapos ang doramang ito. At ikaw, naranasan mo na bang mahigit sa 2 taong umiibig sa iyo? Ikukwento mo sa akin ang iyong karanasan. Pakiusap, tulungan mo ako sa pamamagitan ng isang like, laging magkomento ng paborito mong parte, mag-subscribe at i-activate ang notifications. Bye-bye!